Magandang umaga po sa atin lahat and Happy Mother's Day sa lahat po ng ating mga nanay na nandito po sa loob ng churches maging sa mga ah, nanonood sa atin online. Okay? Alam niyo po hindi yung pagiging doktor no? Nasa ano na yan nasa fashion designer ko. Ah, si Mrs. ang aking fashion designer kaya kung, na, kung nakikita niyo yung mga kasuotan ko, ayan. Okay, siya po ang nagpi-prepare ng aking isusuot. Daddy, ito isusuot mo. Daddy, ito isusuot. Kaya ako po ay nabawas-bawasan ng problema ko sa pagpili ng susuotin. Yan. Salamat, Mami. Happy Mother's Day. Okay? So, nais din po nating batiin yung lahat ng mga dumadalo dito sa atin sa online at kasama natin na sumasamba sa ating Diyos at maging sa pakikinig ng salita niya. Kasama po natin ngayon si Ate Vicky, ayan, si Ate Sinta at saka si Joy, mga nasa States, Si Ate Weng na nasa Singapore at maging si Ate Alice Lacerna at saka si Tita Ching na nasa Manila. Ang kapatiran naman po natin sa pangarap ay kasama natin dito rin sa ating pong pananambahan, katulad ni Kenneth, ni Ate Tessie, si Raray at saka si Erica. At may kabataan din po tayo na dumadalo ngayon dito sa ating online, si Rene Pastrana. Welcome, Rene. At of course, yung pong aking anak na si Christian ay nanonood din or maaaring nakikinig online. Salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsisikap na matuto mula sa salita ng Diyos at pagsama sa amin sa pananambahan. Ngayon pong araw na to ay of course pinagdiriwang natin yung Mother's Day. Bagamat noong bata kami ay wala pa noon yun no? Nauso na lang itong Mother's Day nitong huli no? Pero salamat sa Panginoon dahil kahit man lang minsan sa isang taon, maalala po nating i-honor yung ating pong mga nanay. Okay? Kaya meron na pong Mother's Day, may Father's Day, may Grandparents' Day. Alam niyo na ba yun? Na meron na rin tayong Grandparents' Day. Okay? At saka meron ting Pastor's Month. Baka nakalimutan nyo rin yun. Siningit pa no? Tsaka wag nyo rin kakalimutan yung birthday ni Pastor. Ay, tika, ano ba yun? Bakit napunta na sa akin? Anyway, masayang-masaya po kami na tayong lahat dahil syempre another day na binigay sa atin ng Diyos na may kalakasan. Actually, kanina, sa sobrang init, bumalik po ako sa kwarto at nagpahinga dahil parang sumama ang pakiramdam ko. Pero ngayon ay na-restore naman sa tulong at biyaya ng ating Panginoon dahil nagpipray din ako kanina patungkol sa aking nararamdaman di maganda. Yet, salamat din sa Panginoon dahil kahapon po ang Servants of Christ ay nagkaroon ng bahagi or partisipasyon sa atin pong community night dito po sa loob ng syudad. Hindi nanalo si Ate Alice, si Ate Glo, at si Ate Iya. Nanalo din. Si Ate Iya nanalo din. So, dalawa lang silang hindi po nanalo. Si Ate Glo at si Ate Alice. Alam niyo po, all the way, mula ako, sa akin, Kuya Ed, si Jello, si Chelsea, si Janelle, si Rosalie, si Ashra, si Ryzen, at saka si Edrix. Lahat po kami nanalo. Kaya salamat sa Panginoon. Okay? Ako po maganda po yung napanalunan ko, isang portable, rechargeable electric fan. Ayan. Maganda. Lalo na ngayon, summer, no? Kaya salamat sa Panginoon sa atin pong patuloy na pananalangin para sa ating komunidad ay nagkakaroon po ng muling pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Yun po yung pinakatema kagabi. Okay? At natutuwa po ako dahil nagkaroon uli ako ng pagkakataon na makausap si Kap. Okay?
ang ating pong barangay captain, ano, si Benji, tapos nagkakwentuhan kami at natutuwa po ako dahil nagbigay siya ng trivia na hindi ko ina-expect na na maalala pa niya, no, na ang unang naging choir sa simbahan ay si Pastor Bitoon. Kaya alala pa niya 'yon. In-announce niya doon sa grupo, no? At sila kasi ang second batch pala sa choir. Kaya siguro na-retain yun sa isipan niya. Kami po ang unang, kasama ko po si Portia, siya po talaga ang nagli-lead. Ako lang yung sa organization, sa administration, pero si Portia po nagigitara, at saka si Kuya Boy na taga Phase 2A dati. Okay? So, salamat sa Panginoon dahil brought up ni Kapitan yon at in-acknowledge niya yung mga nagawa sa barangay natin, ano? Lalo na hindi po maalis na piyesta sa kanila kahapon, pero natutuwa po ako kasi wala pong naging conflict sa pagdating sa belief, no? Nagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Kaya napakaganda po ng resulta kahapon. Nabanggit din niya na ang isa po sa mga nagdisenyo ng simbahan natin, sinabi rin niya yon, ay si Pastor Bitoon po. Totoo naman po yun, ano? Kaya natutuwa ako sa kanya kasi alam ko bata pa siya noon eh. Bata pa siya noon. Kaya sabi ko ba, ang ganda ng memory niya, naalala niya lahat ng mga yon. Kaya praise the Lord. At kinument ko siya nung pauwi na kami tungkol sa kanyang hard work and dedication para dito sa ating barangay. Kaya salamat sa Panginoon at nawa ma-achieve nga po natin yung ating pinagpipray. Okay? Na ang community natin ay magkakaroon ng pagkakaisa. Prayer para sa barangay, sa homeowners, at sa lahat po ng organization dito. Alam niyo po, sa totoo lang, may ilang mga pastors ang nanghingi sa akin ng message para sa Mother's Day. Tapos, nung binato ko yung mga messages na yon, yung isang pastor, piniem ako, Pastor, ito rin po ba ang message nyo bukas? Sabi ko, hindi, matagal ko ng message yan. Hindi ko na uulitin. Okay, sige po. Kasi yung iba po namin members, nanunood din sa inyo ng replay. Baka mamaya sabi, sino kaya nangopya ng mensahe? Si Pastor Vic o si Pastor? Pero sabi ko, wag ka mag-alala bro, hindi yan ang aking i-message. Gusto ko lang pong batiin lang ang lahat ng ating mga nanay. Happy Mother's Day po. May the Lord bless you all. Okay? Pero pagdating po sa mensahe, tutuloy po natin yung ating pinag-aaralan. Sa John chapter 8 verse 21 to 30. Nandun na po tayo. Okay? So hilingan po ang lahat na tumayo. At babasahin po natin ang John 8 verse 21 to 30. Once more, Jesus said to them, I am going away, and you will look for me, and you will die in your sin. Where I go, you cannot come. This made the Jews ask, will he kill himself? Is that why he says, where I go, you cannot come? But he continued, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I told you that you would die in your sins if you do not believe that I am the one I claim to be. You will indeed die in your sins. Who are you? Just what I have been claiming all along, Jesus replied. I have much to say in judgment of you, but he who sent me is reliable, and what I have heard from him, I tell the world. They did not understand that he was telling them about his Father. So Jesus said, when you have lifted up the Son of Man,
then you will know that I am the one I claim to be, and that I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases him. Even as he spoke, many put their faith in him. Manalangin po muli tayo. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakataong ito na maipagdiwang namin ang araw ng mga nanay, ng mga tumatayong nanay, at higit sa lahat, yung pong naglilingkod para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po o Diyos dahil kahit man lang sa isang taon, maalala po namin ang mga mabubuting nagawa ng aming mga magulang. Lalo na, ang kauna-unahang caregiver namin, ang aming mga nanay. Salamat po o Diyos sa kanila. Ganun din naman, Lord, ipagdiriwang din namin sa mga sandaling ito ang iyong mga salita na amin pong tatanggapin at nawa, o Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa amin upang maunawaan po namin ang iyong kalooban at mapanatili itong mga aral na to sa aming mga puso kasama ng may pananampalataya. Kaya Panginoon, gabayan mo kami lahat sa amin pong pangangaral at pag-aaral ng iyong salita. Ikaw po ang matanghal at sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Yung pong ating mga Sunday schoolers, ayan, pwede na po tayong pumunta dun sa kwarto. Okay? Ayan. Ayan. Dami nila, no? Wow. The next generation, nawa ay magabayan talaga natin yung mga batang yun, ano, para sa susunod na henerasyon. Nawa, magabayan natin ang mga batang yan sa susunod na henerasyon. Napakarami nila, no? Anyway, sila po ay tuturuan ni Kuya Jason, Teacher Jason, sa kanilang level of learning. At tayo naman din po, ay mag-aaral din ng salita ng Diyos base siyempre sa ating edad, ano? At nung nakaraang linggo kasama sa ating pong pag-aaral ay kung paano natin makikilala si Jesus. Dahil lagi niyang binabanggit, you do not know me. Ayan. Kaya nga po na pag-aralan natin, paano ba natin makikilala si Jesus? Ang sagot po natin doon, dalawang bagay lang, ano? Kung una sa lahat, magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Makikilala natin siya ng lubusan at magpapakahayag siya sa atin. He will reveal more of Himself when we come in faith. Okay? At ganun din naman sa pagsunod sa Kanya. Okay? So, hindi lang po sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya, kundi yung maging sa pagsunod sa Kanya. At dito po sa mga binasa nating mga talata, nagpatuloy po ang ating Panginoon sa pagpapahayag kung sino siya. Okay? Katotohanan patungkol sa Kanya. Yung nakaraang linggo, natutunan po natin na si Jesus ay nagpakahayag bilang the light of the world. Okay? At yung kanyang testimony being the light of the world ay nireject pa rin ng mga Pharisees na sana'y tinanggap na nila at magkaroon sila ng opportunity na hindi na sila lumakad sa kadiliman at mataglay nila yung light of life, pero hindi po nila sinunod ang ating Panginoon. They still refused. Kaya nga po ngayon, ito yung karugtong nung kanyang pakikipag-usap sa mga taga-Israel. So sa John chapter 8,
verse 21 to 22, once more, ayan, minsan pa, ayan, nakikipag-usap na siya, no? Sa mga Pariseo, sa lahat ng mga religious leaders, at maging sa buong Israel na nakakapakinig, na sabi niya, I am going away. Binanggit na niya to dati no? Nakaraang 2 weeks ago. I am going away, okay? At he's going back to the Father. Yun ang ibig niya sabihin doon. And you will look for me. But this time, meron na siyang, sinasabi doon sa mga tao, sa Israel, no? You will look for me. Hahanapin niyo ako. Sa ibang version, meron pong nakalagay na, yet you will not find me. And you will die in your sin. So where I go, you cannot come. So parang, kung susundan natin, ang sinasabi ni Jesus na I will go, natutunan na po natin yan 2 weeks ago. He is going back to the Father. After nung kanyang crucifixion, okay, months na lang ito, bibilangin na lang ito, months. Okay? According to some Bible scholars, 6 months. It will take 6 months at pagkatapos, magkakaroon na ng Passover feast. Kasi ngayon, ang Feast of Tabernacle sila. Tapos, pagkaroon ng Feast of Passover, during that time, doon na po magkakaroon ng paghahatol sa ating Panginoong Hesus upang siya ay ipapatay. Okay? Kaya nga po, meron siyang binabanggit ngayon na I am going away to the Father yon. Yun ang natutunan natin 2 weeks ago. Pero, this time, meron siyang ina-address sa mga tao. And you will look for me. Kung kailan nakaalis na ako, saka kanyo ako hahanapin. Parang ganun, ang naging dating dito. But you will not find me. Merong karugtong na ganun sa ibang version. And you will die in your sin. Where I go, you cannot come. So, para sa kanya, ang pag-alis niya is papunta sa kanyang ama, sa ating ama. Pero, iba ang naging interpretasyon ng mga Hudyo. Ang naging interpretasyon nila dito is, this made the Jews ask. Okay? Nagtanong-tanungan sila. Will he kill himself? Is that why he says, where I go, you cannot come? Kaya nasa isip nila, magpapakamatay ba siya? Kaya niya sinabi na yung pupuntahan niya ay hindi tayo makakarating. Alam niyo kung bakit? Kasi ang isang taong magpapakamatay sa Hades pupunta, sa impyerno. Okay? Yun ang mindset ng mga Hudyo noon. Once ng isang tao ay nagpakamatay, pupunta siya ng impyerno. Basically, di ba, ang Diyos ang may bigay lang sa atin ng buhay, pagkatapos, kung magpapakamatay tayo, parang inunahan natin ng Diyos. Kasi ang Diyos lang din ang merong karapatan para kunin yung ating buhay. Okay? Pagkatapos, kinuhan mo, kinitil mo ang buhay mo, suicide, ay teka, sandali, hindi maganda. Kasi ang mga nagpapakamatay sa kanilang mindset ay automatic pupunta ng impyerno. Kaya na-conclude nila, magpapakamatay ba siya? Kaya niya sinasabi na, where I go, you cannot come. Kasi, iisip nila, ang isang tao magpapakamatay, pupunta ng Hades. Sila, ang alam nila, pupunta sila ng langit. Kaya nga, sinasabi niya na, kaya siguro hindi tayo makakapunta doon sa pupuntahan niya kasi pupunta siya ng Hades. Yun po ang implication nitong mga tanong ng mga Jews, no, during that time. But pagdating sa verse 23, sinabi ni Jesus, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. So parang nababasa niya, at definitely alam ng ating Panginoon, all-knowing siya. Even siya ay nagkatawan tao, all-knowing siya. Ano man ang nasa isip ng tao, alam niya yon. Walang naitatago sa kanya.
Lahat ng ating iniisip ay lantad sa Kanya. So, I do believe, lantad din sa isipan ng ating Panginoon kung ano nasa isipan nila. Na siya ay magpapakamatay, pupunta siya ng Hades. Ito ngayon ang implication ng sinasabi niya. Hindi ako pupunta ng Hades. You are from below. Kayo nga nandoon eh. Tutusin, ano? I am from above. Okay? So, you are of this world. I am not of this world. So, parang may sinasabi siya na kayo ang nasa sanlibutan, kayo ang nasa baba, pero ganon. Hindi ako, kasi ako'y galing sa taas eh. Galing ako sa taas eh. Okay? So, hindi nila lubusang matanggap at maisip na ang Panginoong Jesus ay, katulad na napag-aralan natin dati, anak ng Diyos at siya ay Diyos. Okay? Hindi nila matanggap yun eh. Naipaliwanag na natin dito yun. Now, dinugtong niya sa mga Pharisees and Jews, you are of this world. I am not of this world. Nung binabasa ko to, dumating po sa isip ko na may binanggit din si John eh, sa kanyang sulat. Ito pong John na binabasa natin, ang tawag po dyan, Gospel of John. Pero si John mismo, the beloved apostle, may 3 sulat din siya. Okay? 3 letters, no? Yung 1 John, 2 John, 3 John. Okay? Sa Bible natin yun, di ba? Pagka nakakita po kayo ng ganon, 1 John, 2 John, 3 John, or 1 Corinthians, 2 Corinthians, ibig sabihin po nun, 1st letter of John, 2nd letter of John, 3rd letter of John. Mga sulat. Katulad ng 1 Corinthians, 1st letter of Paul to the Corinthians. 2 Corinthians, 2nd letter of Paul to the Corinthians. At doon po sa sulat niya, ni John, sa 1 John, chapter 2, verses 15 to 17, ito po ang naalala ko na maganda sigurong i-share kasama dito sa tinutukoy ni Jesus na you are of this world. Okay? Sabi ni John sa kanyang unang sulat sa kabanata 2, 15 hanggang 17 na talata, do not love the world. Christians na po ang ina-address dito ni John, ha? Christians na po ang dina-address niya sa sulat niyang to. At sinabihan niya yung mga mananampalataya, mga anak ha, do not love the world. Huwag niyong ibigin itong sanlibutan na to or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in this world, the cravings of sinful man, the lust of the eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Okay? So, pwede pong makahingi ng tubig. Huwag po malamig, ha? Parang nagdadry yung aking lalamunan. So, parang sinasabi ni John, okay, sa sulat niyang ito, na tayong mga mananampalataya ay may tendency pa rin to love this world. Mga mananampalataya na po ang tinutukoy dito ni John. At ang tendency natin, mahalin ang sanlibutan. Okay? Yung cravings ng ating sinful nature. Okay? Yung gustong gawin ng ating makasalanang pagkatao, gagawin natin. At ito'y kasama ito sa pagiging makasanlibutan. Okay? Yung lust of the eyes and boasting of what he has and does. Salamat. Yung pong lahat ay kasama sa mundong ito. Yun po ang inaalay ng mundo. Kaya nga sabi ni John, do not love the world. Mga anak, sa panahon natin ngayon, isa to sa pangungusap ng ating Diyos na hindi natin dapat mahalin ang sanlibutan. Dahil ang lahat ng nandito sa sanlibutan
ay may kasamang tukso, may kasamang pag-udyok ng masamang espiritu. Okay? So, do not love the world. At yung panahon na si Jesus ay nagtuturo, inuna na niyang sabihan ang mga Hudyo na hindi po sumasampalataya sa Kanya, you are of this world. So, ibig sabihin, sila ang may taglay nitong cravings of sinful man, lust of the eyes, boasting. Okay? So, kung titingnan po natin, okay, hindi po ito ang kalooban ng Diyos para sa mga mananampalataya na mahalin natin ang sanlibutan. Okay? Saglit lang po Kaya nga po kung i-apply natin sa panahon natin ito, okay, katulad ng sinabi ni Jesus sa mga religious leaders o sa mga Hudyo nung panahon niya, nang siya ay naglilingkod pa dito sa sanlibutan, hindi nila hinahanap si Jesus, hindi nila matatagpuan si Jesus, okay, dahil ang kanilang minamahal ay ang sanlibutan. Hindi si Jesus. Sa atin pong panahon ngayon, ito mga tanong ko lang ano po ang mas madalas umuubos ng oras natin? Isip lang tayo. Anong madalas umuubos sa oras natin? Sana po ay meron tayong pagbubulay-bulay ng ating mga sarili. Of course, syempre, dapat balanse. Lagi ko pong itinuturo yun, maging sa aking mga estudyante. Balanse ang ating buhay dapat. So, may panahon tayo para sa ministry, meron tayong panahon para sa family, may panahon tayo para sa studies, may panahon tayo para sa community. Sa lahat po ng areas, dapat meron tayong balancing buhay. Pero, kung ang ating panahon ay ginugugol lang natin, halimbawa po, sa atin pong paglalaro. Yan. Naku, pasensya na yung mga kabataan, Sabi nga nila, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay pangit. Ganun ba? Okay? Ang tama ay wag magalit. Yun. Okay? Pero tingnan nyo, sa paglalaro ng mga computer games, ilang oras ang inuubos natin? Now, challenge ko, ilang oras naman ang inuubos natin sa pagbabasa ng Bible? Kung hinahanap talaga natin si Jesus, dito natin siya masusumpungan Dito natin siya makikilala paano natin makikilala si Jesus kung hindi naman lang natin binubuklat ang Bible? At sa dami ng oras na binigay sa atin ng Diyos, nakatutok lang tayo sa mga games. Sayang po ang panahon nyo. Magbigay po tayo ng panahon ng balanse sa lahat ng mga areas na to. Okay? So, yun po isang practical na tanong pagdating dito sa loving the world. Para hindi tayo maparatangan na you are of this world. Okay? Kasi baka mamaya yung ating desires, yung nagkukonsumo ng ating time, ay of this world pala. Of this world. Kaya nga po, ano lang yun, yun isang paalala sa atin na sinasabi ni John. Wag po natin sanang gugulin ang karamihan ng panahon natin nang hindi man lang natin nabibigyan ng panahon na makilala ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan po ng pagpupuri sa Kanya, pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Hopefully, yung mga younger generation, kasi sa generation namin, tingin ko, meron talagang na-establish na Naging habit na Alam niyo po, sa totoo lang, kahit ilang beses ko na natapos ito, babalik-balik ako, pero
nagbabago lang po ako ng translation. So mula King James, NASB, NIV, ESV, NLT na po ako. Okay? Talagang yun po ang aking binibigyan ng diin. Okay? Na mabasa natin ang Biblia araw-araw para lalo nating makilala si Jesus. Rather than ubusin natin ang ating panahon sa pag-games. Wala sanang ma-offend, ha? Baka next week, wala na yung mga kabataan natin dito. Si pastor, tinira ako sa church. Wag naman, hindi ko naman kayo tinitira. Okay? Pinatatamaan ko lang. Pinapangaralan ko lang. Tatawanan yung mga kabataan natin. So, balance lang po. No? Magkaroon tayo ng time. Pagkatapos, magkaroon din tayo ng time sa paglalaro, sa pakikipag-bonding, sa pagtulong sa mga magulang sa loob ng gawaing bahay. At magkaroon din tayo ng time makilala ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Okay? Balanced life. Okay? Balanced life. Okay? So, nung binanggit ni Jesus na you are of this world, I am not of this world, sinunod niya sa verse 24, yung mga talatang, I told you that you would die in your sins. If you do not believe that I am. Sa ibang version, wala po yung the one I claim to be. Pero sa NIV, meron. NIV po ito, no? Sa ibang version, if you do not believe that I am, you will indeed die in your sins. Isang verse, pero pareho ang statement. Ano? Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Pero conditional yon. Kung hindi kayo sasampalataya na ako nga. Parang kung babasahin natin po sa Tagalog o sa English, parang may bitin no? If you do not believe that I am. Okay? Kung hindi kayo mananampalataya na ako nga, you will indeed die in your sins. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Kung hindi kayo mananampalataya na ako nga. Ganun no? Kung titingnan po natin yung yung passage, wala po yung the one I claim to be. Okay? Ako nga. If you do not believe that I am, you will die in your sins. Kaya nga hindi po maalis yung mga Hudyo magtanong sa verse 25, and who are you? Kasi sinabi niya, kung hindi kayo maniniwala na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Siyempre, sino ka nga ba? Usual na tanong yun, Very normal, very natural yung tanong na yun. Sino ka nga ba? Kaya nga siguro, yung iba, nilagyan ng version na ganyan, the one I claim to be. Pero sa aking pag-aaral, yung who are you, ay hindi lang simpleng pagtatanong, kundi more of sarcastic o sarcasm ang dating, Sarcasm ang pinakadating ng, who do you think you are? Parang ganon. Sino ka ba? Yan. Hindi yung, at sino ka? Hindi, sino ka ba? Yan, yung ganon ang tanong nila. At sino ka ba? Okay? Who do you think you are? Parang, pa-sarcastic ang dating ng mga tanong na to sa original, sabi ng mga commentaries. At sumagot si Jesus, just what I have been claiming all along. Okay? So, just what I have been claiming all along. Ano pong ibig sabihin yon? I am. I have been claiming all along, I am. Kaya kung nakikita po nila, sana, yung mga statement ni Jesus ng I am, baka sakaling matuwid sila. Kasi sa John chapter 6, binitawan na ni Jesus, I am the bread of life. I am the bread that comes from heaven. At yung last week na talata, pinag-aralan natin, binigay din ni Jesus sa kanila na I am the light of the world.
Ito po yung kiniklaim ni Jesus ever since. Kaya sinasabi niya, nung tinanong siya, and who are you? At sino ka nga ba? I have been claiming all along, Jesus replied. Parang sinasabi niya, you failed to know me, who I am? I have been telling you from the beginning kung sino ako eh. Have you not paid attention on what I am claiming to be? Parang ganon. Eh? Hindi nyo ba na-witness yung mga signs and miracles na ginawa ko? Hindi nyo ba narinig yung aking mga teachings? Eh? Parang sinasabi niya, nagpapakahayag na ako sa inyo sa pamagitan ng aking pagtuturo, sa pamagitan ng mga miracles, himala na ginawa ko. At hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ako kilala. I am the one claiming to be. Eh, katulad na nabanggit natin kanina. Pero, meron pang mas malaking impact itong I am na salita sa mga Hudyo. May malaking impact yun. Dahil yung pong pagsasabi niya ng I am, ito po ay mayroong relationship ng unang magpakahayag si Yahweh, ang Diyos, kay Moses. Kay Moses. Sa Exodus chapter 3, verse 13 to 14, yan po ang kwento na kung saan si Moses ay nakakita ng burning bush, isang halaman na umaapoy, nasusunog, pero hindi nakukonsume, hindi na uubos. Okay? Kaya nagkaroon siya ng interest na pasyalan yun at tingnan. At pagkatapos, pinahubad ang kanyang sandalyas dahil yun ay holy ground at kinausap si Moses ni Yahweh. Binigyan ng isang misyon para siya ay magligtas sa mga taga Israel na nasa Ehipto. Okay? So may mission siya at nagpakahayag ang Diyos sa kanya. Now, itong si Moses, alam po natin ang kwento, maraming pong pagtanggi ang ginawa. Marami siyang pagtanggi ang ginawa, kaya bandang huli, tinanong din niya, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is His name? What shall I tell them? Kung tatanungin ako, ano ang sasabihin kong pangalan ninyo? Okay? God said to Moses, I am who I am. Pagka kasi American, I am. I am yun, di ba? Mga Americans. Western, I am who I am. Sa Hebrew po kasi, yung a nila, hindi a, kundi a. Katulad ng mga Pilipino. Okay? Kaya nga, I am who I am. Okay? Sa Amerika po kasi accent, di ba? Dalawang klase ng A. Short A at saka long A. Yung I am. Okay? Anyway, okay? So, dito nagpakahayag si Yahweh kay Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Kaya kung makikita po natin, yung pong binanggit ni Jesus sa kanila, if you do not believe I am, teka, malaking impact sa kanila yon. Naalala nyo nung nakaraan, ang tinanong ng mga alagad sa kanya, hindi alagad, ng mga Hudyo sa kanya, where is your father? This time, ang tinanong na sa kanya, who are you? At sino ka ba? So, hindi pa rin nila nakikita sa pagpapahayag ni Jesus kung sino ba siya talaga. But basically, ito po ang sinabi ni Yahweh kay Moses na pangalan. I am who I am. Now, pagdating sa New Testament, Jesus is telling the Jewish people, I am. Sa kanila, malaking impact yun kung tutuusin. Teka, sandali, ibig mong sabihin, ikaw ba ang Diyos na nagpahayag kay Moses? Pero hindi kasi nila tanggap si Jesus. Yun po yung bottom line
hindi nila tanggap si Jesus, kaya kini-question nila ang kanyang ah, origin, na siya ay lumaki taga Nazareth, pero hindi nila inalam na siya ay ipinanganak sa Bethlehem dahil nga po ang prophecy, ang magliligtas sa kanila ay manggagaling ng Bethlehem. Ang alam nila galing siya ng Nazareth. Doon lang po siya lumaki, pero pinanganak siya sa Bethlehem. Kaya nga po, may rejection talaga dahil doon sa paniniwala nila na sa Bethlehem ipapanganak, hindi sa Bethlehem nanggaling si Jesus sa Nazareth. Okay? Kaya nga po nagkaroon ng conflict. Pero dito, binanggit ng lubusan ng ating Diyos ang salitang, I am who I am. And Jesus told them, if you do not believe that I am, you will indeed die to your sins. Ganun po. Isang conclusion lang masasabi natin dito sa tanong nila, sino nga ba si Jesus? Sa statement na to, maglalaro talaga sa isip ng isang hindi tumatanggi sa mensahe ni Jesus na siya nga ay Diyos. Dahil Diyos lang ang nangusap kay Moses para sabihin, I am. And Jesus is now claiming to be the I am. Kaya nga makikita natin, kung tayo'y mananampalataya kay Jesus, katulad ng sinasabi ni Jesus, if you do not believe that I am, yan, hindi tayo mamamatay sa ating mga kasalanan. Okay? So yung pong to believe Jesus as the great I am, to believe He is who He claimed to be, okay? Hindi po tayo mamamatay sa ating mga kasalanan. To believe in Jesus and to trust in Him alone, can we receive forgiveness from our sins. To believe in Jesus is to follow Him as Lord. Yet, katulad nung panahon ni Jesus, marami rin po ang nag-reject sa Kanya, marami rin po sa panahon natin ngayon ang nagre-reject kay Jesus as God. Pasensya na po pero talagang ito ang kiniklaim. Kaya nga po, marami sa panahon natin ngayon ang hindi pa maunawaan kung sino ba talaga si Jesus. Yung tanong na, who are you? Who are you? Sinabi na ni Jesus plainly, hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba nakita yung aking mga himala na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao? Hindi nyo ba nakita yung narinig yung mga pangangaral ko na hindi na ipapangaral ng inyong mga rabbi? Alala ko po yung isang kwento tungkol doon sa paralytic man. Alam niyo yan, sabi ni Jesus doon sa paralytic man, your sins are forgiven. Na-share ko na dito yon. Your sins are forgiven. Sabi ng mga Pharisees tsaka religious leaders, blasphemy. Sino siya para magsabi na your sins are forgiven? Diyos lang ang may karapatang magsabi nun. Which is true. Totoo naman yon. Diyos lang ang mapepwedeng magpatawad ng ating mga kasalanan. Okay? Now, nabasa ni Jesus yung mga isipan ng mga Hudyong yon. Na sino to? Diyos lang ang talaga makakapagpatawad ng kasalanan. Anong ginawa ni Jesus? Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Okay? Pero para patunayan ko sa inyo, okay, na pwede ko magpatawad ng kasalanan, sabi niya doon sa paralytic man, tumayo ka at bitbitin mo ang iyong higaan. Tumayo at binitbit ang higaan. Ano pong ibig sabihin nun? Diyos lang ang kayang magsabi noon na tumayo ka. Diyos lang ang may kakayahan na maghimala. Okay? Kaya parang sinasabi niya na yung pagpapatawad ko sa kanyang mga kasalanan, may karapatan ako. Yun, may kaya ako. Bakit?
Kaya ko nga siyang patayuin eh. Sinong tao ang kayang magpagaling doon sa isang paralitiko? Diyos lang. Nakita niyo po yung ano doon, ano yun eh, magandang isang halimbawa na pagpapatunay ni Jesus na siya ay Diyos. Pero hindi nila pinapansin eh, kasi meron na sila mga presuppositions. May nasa isip na sila kung sino si Jesus. Hindi siya ang Messiah. Kasi hindi siya galing ng Bethlehem. Yun yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraan eh. Kiniklaim na ni Jesus kung sino siya, pero hindi pa rin nila maipaliwanag dahil sa merong rejection talaga mula sa kanila. Kaya nga nung pagkatapos niyang banggitin ito, okay, pagkatapos niyang banggitin doon sa who are you, just what I have been claiming to you all along, binanggit ni Jesus sa verse 26. Jesus replied, I have much to say in judgment of you. Sabi niya doon sa mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa Kanya, hindi naniniwala kung sino siya, na siya ay Diyos. Yung po ang ito po ang talagang binibigyan ng emphasis ni John sa kanyang gospel, the deity of our Lord Jesus Christ. Okay? Sa Mark, Jesus Christ sa Luke, Jesus Christ as the man, the Son of Man. Pero kay John, Jesus as the Son of God. Yun po ang mga focus ng mga Gospels na to. Okay? Kaya nga si John, talagang nire-reveal niya who Jesus is. He is God. And now, sinasabi ni Jesus sa mga tao na nagre-reject sa Kanya, I have much to say in judgment of you. But He who sent me is reliable. He who sent me. Sino ba nagpadala sa Kanya? Ang Ama. And what I have heard from Him, I will tell the world. And yet, in spite of that, okay, makikita natin, Jesus is now revealing the truth about Himself, and Jesus is also revealing the truth about the true condition of man. Yung puso nila, and I have much judgment of you. Okay? Yet, pagdating sa verse 27, ang reply ng mga tao, hindi pa rin nila naiintindihan na yung tinutukoy niyang the one who sent me, I have heard from Him, is the Father. Okay? So they did not understand what He was telling them about the Father. Pagdating po ng verse, sumunod na mga talata, when Jesus said, when you have lifted the Son of Man, ayan na, yung pong pagiging Son of Man, ito po ay messianic term sa kanila. Ibig sabihin, kiniklaim na niya talaga na ako ang Messiah. Hindi lang ako Diyos, kundi ako ay Messiah, tagapagligtas, ang pinili upang kayo ay mapatawad sa inyong mga kasalanan, upang kayo maligtas mula sa kasalanan. I am. Okay? So sabi niya, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am. Ano pong ibig sabihin yung when you lifted the Son of Man? When you lifted up the Son of Man. Okay? Ano pong ibig sabihin nun? Ito po ay mababasa natin doon sa John chapter 3. Sinulat din ni John ito. Sabi niya kay Nicodemus, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. So, may kwento po kasi, again, during that time, yung sinasabi ni John, just as Moses lifted up the snake in the desert, ito po'y bahagi ng wilderness journey ng mga tao. Kaya, angkop pa rin po yung tinuturo ni Jesus doon sa celebration of the Feast of Tabernacle. Kasi doon sa Feast of Tabernacle, ang ginugunita nila ay yung kanila pong naging karanasan sa wilderness. Kinulang sila ng tubig, nag-provide ang Diyos ng tubig. Kinulang sila sa pagkain, nag-provide ang Diyos ng pagkain. Kailangan nila ng liwanag, nag-provide ang Diyos ng liwanag. Now,
sa kanilang paggrumble, sa kanilang pakikipag-away o pagrereklamo kay Moses, noong mga panahon na wala silang makain, eto na ngayon. Okay? Nagpadala ang Diyos ng mga ahas. Yan. Basahin po natin sa Numbers 21. They traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go around Edom, but the people grew impatient on the way. Naging impatient sila. Kasi nga, kung tutuusin kayang-kaya nilang biyahiin yun ng ilang buwan lang, pero inabot sila ng taon. Okay? Naging impatient sila, so they spoke against God and against Moses, the servant of God, and said, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the desert? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food." Binigyan na sila kung tutuusin pero ayaw nila. We detest this miserable food, yung manna. Okay? Then the Lord sent venomous snake. Makamandag na mga ahas. Nagpadala ang Diyos among them. They beat the people and many Israelites died. The people came to Moses and said, "We have sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us." So Moses prayed for the people. Okay? Hindi niya, alam mo, kung isang leader to sa panahon natin ngayon, kung isang leader ito sa church, at pagkatapos maraming mga members sa church, ang matitigas ang ulo, mga pasaway, at pagkatapos may mga nangyari sa buhay nila na masama, ay baka sabihin ng mga leaders ng church, ayan, mabuti nga sa'yo. Kasi pasaway ka kasi hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ayan, pinadala. Yung masamang pangyayari, or sa panahon nila, the snakes. Pero nakiusap yung mga tao kay Moses. Nagkasala kami sa ating Diyos at sa iyo. Ipanalangin mo kami. Ayun. Anong ginawa ni Moses? Pinanalangin sila. Kaya sa panahon po natin ngayon, pag may mga ganito, ang magagawa talaga natin, ipag-pray sila kay Lord. Okay? Ipag-pray sila upang magkaroon sila ng kagalingan at kaligtasan. Then, the Lord said to Moses, kaya ang ating Panginoon, hindi po nagsasawa sa atin, kahit may mga sablay tayo, kahit may mga nagagawa tayong kasalanan, kung meron pong nananalangin sa atin, hindi nagsasawa ang Diyos na magbigay ng kanyang biyaya, kagalingan, pag-iingat. The Lord said to Moses, "Make a snake, brazen snake, and put it on a pole." Ilagay mo sa isang kahoy, and anyone who is bitten can look at it and live. So imagine ninyo nung inutos ni Yahweh to kay Moses, kumuha ng kahoy at maglagay ka ng brazen snake doon. So yari lang sa bronze. Okay? Pagkatapos ang sino mang titingin doon ay mabubuhay. So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then anyone was bitten when anyone was bitten by a snake and looked at that bronze snake, he lived. Okay? So ito po yung original na nangyari sa mga ninuno ng Israel noong sila'y bumabaybay sa wilderness, na ipinaalala ni Jesus sa mga tao. Okay? Sabi nga niya, di ba? Yung kanina, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am. Okay? So, meron pong, again, may allusion doon sa nangyari na kapag kayo ay tumingin doon sa brazen snake na ginawa ni Moses, mabubuhay kayo. The same is true, sinasabi ni Jesus, when you have lifted up the Son of Man,
Doon ang comparison niya, no? When you have lifted up the Son of Man, you will know that I am. Okay? Kaya nga, makikita natin yung allusion, yung pagkakapareho ng kwento at karanasan nila sa wilderness doon sa sinasabi ni Jesus. Alam nyo, yung pinagdiriwang ninyo ay yung Feast of Tabernacles. Ako yung sinisimbolo ng tubig doon. Ako yung sinisimbolo ng bread doon. Ako yung sinisimbolo ng light doon. At ako rin ang sinisimbolo nung maligtas ang mga Israel mula sa mga kamandag ng mga ahas. Lahat nung nangyayari at kinikwento ni Jesus, alam ng mga Hudyo to. Kasi well known sa kanila ang experience ng wilderness ng mga ninuno nila. Kasi from one generation to another, ipinapasa yung kwentong yon. Kaya nga po yung mga ating pangangaral sa panahon natin ngayon, o yung ating pananampalataya na meron tayo, ipasa natin sa ating mga anak. At ipaalala natin sa kanila, anak, pag ikaw ay may edad na at meron ka ng sariling pamilya, ipasa mo rin ang pananampalataya sa iyong mga anak, sa aking apo. Para tuloy-tuloy. Sa kanila ganun no? Kaya nga kahit na years na ang dumaan, okay? Alam nila yung kwentong wilderness journey. Kaya ngayon, nire-remind sila ni Jesus, yung wilderness journey na inyong pinagdiriwang, andun ako Andun ako. Sinisimbolo ko lahat ng mga naranasan ninyo doon. Okay? Kaya, makikita natin, nung sinabi ni Jesus sa verse 24, I told you that you would die in your sins. If you do not believe that I am, you will indeed die in your sins. It speaks about man's death. Kamatayan na haharapin ng mga tao. Pero pagdating sa verse 27, so Jesus said, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am. Pareho niyang binanggit yung salitang I am. Sa verse 24, pero it refers to the death of people. You will die. Pero sa verse 27, binanggit ulit niya yung salitang I am, pero it speaks about His death. When the Son of Man is been lifted up, then you will know that I am. Kaya nga po ang nakikita ko dito, okay? Yung pong refusal ng mga tao sa kiniklaim ni Jesus of who He is. Nakakalungkot. Hanggang sa mga susunod pa nating pag-aaral, ganito po mangyayari. Ang dami pong tumatanggi kay Jesus. Ang daming hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Hindi naniniwala na si Jesus ang talagang makapagliligtas lamang sa kanila. At yung kaligtasan natin ay hindi dahil lang sa sarili nating gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Binigay niya ang kanyang buhay upang ang sino man na sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na yung ginawa niya dun sa krus, yun ang kaligtasan natin. When the Son of Man is lifted up, then you will know that I am. Okay? So makikita po natin dito that indeed, He is the great I am. Naku, sa mga susunod na linggo, matututunan pa po natin yun at lalong bibitawan niya itong mga salitang I am. I am. Okay? So, the truth of who Jesus is, yun po yung pinaka, magiging conclusion. Patapos na to, yung pong katotohanan patungkol kay Jesus, inihayag na niya ng lubusan. Ano yung katotohanan patungkol kay Jesus? That He is the great I am. That He is God eternal. And that He is the Messiah, the Savior, the Anointed One. He is all in all. Dito po sa mga talatang binitawan niya.
Pinapahayag na niya sa kanyang mga nakikinig kung sino siya. Sa panahon po natin ngayon, kahit na alam na natin na siya ay Diyos, kahit na alam na natin na siya ay Panginoon, mas mabuting maipaliwanag natin kung bakit natin nasasabi yon. It is because Jesus is the one claiming to be who He is. It's from His mouth. At nabasa natin ito sa Biblia. Okay? Pero what is the truth naman of who we are? What is the truth of who we are? Mula po sa mga talatang binasa natin. That we are sinners. And that we will die in our sins if we do not believe of who Jesus is. Kung hindi po natin pananampalatayanan na si Jesus ang the great I am, He is God eternal, He is the Messiah, He is the Savior, we will die in our sins. Jesus is the Savior of this world. But the salvation depends on man's response to such offer of salvation. If you believe. Conditional po yun. Hindi po lahat talaga, aminin po natin, nakakalungkot mang isipin. Hindi po lahat talaga maliligtas. Conditional po ang kaligtasan if you believe. Kaya I pray na bawat isa sa atin dito magkaroon talaga ng pananampalataya sa ating Diyos. We can be saved from our sins by believing that Jesus is indeed the one He claimed to be. And what is His claim? That He is God and that He is the Savior, the Messiah. Mga kapatid, nawa maging panuntunan ng ating buhay na Lord, gusto pa kitang makilala ng lubusan. I want to know you more, Lord. Enable me, Lord. Put into my remembrance always. Put into my memory na every day I will read your word so that I may come to know you more. I want to know you more, Lord Jesus. Just like what John is trying to tell in his gospel, you need to know more of Jesus. How? Through His word. And how? By believing that He is God and Savior. As a challenge to every one of us sa umagang ito, we cannot come to the saving knowledge of Jesus until we have the full understanding of who He is and the truth of who we are. Alam niyo po, kahit na ang isang tao, malaman niya na si Jesus ay Diyos at malaman niya na si Jesus ay nagliligtas, kung hindi ma-realize ng tao na siya ay may kasalanan, wala naman akong kasalanan eh. Ang tendency mo, hindi magtiwala kay Jesus. Kasi sinasabi mo wala kang kasalanan eh. Kaya nga kailangan aminin natin muna sa ating mga sarili, malaman natin ang katotohanan patungkol sa ating mga sarili, that we are all sinners and that we all fall to the glory of our God. We fall short of the glory of our God. Kaya we need Jesus. We need to know that He alone is God and Savior. We need to recognize that Jesus is God and Savior, and we need to recognize that we are sinners and lost. Seeing His glory makes us realize that He is the only answer to our great need of salvation. Pag nakita natin ang Kanyang kaluwalhatian, ang Kanyang kadakilaan, at ma-realize natin ang ating kaliitan, ang ating pagiging makasalanan, at tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas,
then we will come to know more of Jesus. Hanggat hindi natin nakikita ang ating mga sarili na kailangan natin ng isang tagapagligtas, hanggat hindi natin nakikita ang ating mga sarili na napakaliit natin compared sa kadakilaan ng Diyos, hindi po natin tatanggapin si Jesus. Kaya nga yun ang sinasabi niya sa mga Pharisees and teachers of the law at saka mga Jewish nation noon, if you do not believe who I am, the one I claim to be, that I am God and Savior, the Messiah, you will indeed die in your sins. So there is a need for us to know who Jesus is, and there is a need for us to know who we really are. We are sinners, and we need Jesus to save us. We need God, and at yung salvation na ino-offer niya sa atin. We need to accept that. Kaya nga po sana, bawat isa sa atin dito, ay lagi pong i-acknowledge ang pagiging Diyos ni Jesus at hindi ordinaryong tao lang. We need to acknowledge His deity, and we need to acknowledge His salvation. Mga anak, mga magulang, mga kapatid, hindi po tayo maliligtas sa sarili nating kakayahan. Kailangan magpakumbaba tayo at sabihin natin sa Panginoon, Lord, kailangan kita. I need you. Save me, Lord. Save me. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na hindi po namin kinikilala ang iyong pagiging tagapagligtas namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung inaakala namin na kami walang kasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi po namin nakikita ang aming pangangailangan ng isang tagapagligtas. Ngunit habang nagpapakahayan ka, Panginoon, sa amin sa pamagitan ng pangangaralan ng iyong salita, nawa ang bawat isa dito, Lord, ay tunay na tanggapin na Ikaw ay Diyos at Ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Lubusan ka pang magpakahaya sa amin. Nawa dalangin ko, Lord, na ang bawat isa dito, Panginoon, ay basahin ang iyong iniwang salita upang sa araw-araw naming gawain, makilala ka pa namin ng lubusan, paunti-unti, hanggang sa magkaroon kami ng fullness of knowledge of who you are. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Tayo po'y tumayong lahat para sa tugon sa ating narinig na mensahe ngayong umaga. Aming Diyos, malugod ang inyong puso sa amin makita, madama.
muli po nating katayin, aming Diyos. Aming Diyos, malugod ang inyong puso sa amin makita, madama ang inyong kaluwalhatian, aming nais kayo'y papurihan at sundin banal mong kalooban. Ang kahulugan ng aming buhay sa inyo lamang natagpuan. Oh, ang nais kayo'y papurihan at sundin banal mong kalooban. Ang kahulugan, ang kahulugan ng aming buhay sa inyo lamang natagpuan. Aming Diyos, aming Diyos, aming Diyos. Tunay nga po, O Diyos, Ikaw ang kahulugan ng aming buhay. Ikaw din po nagbibigay ng kahulugan kung bakit kami naririto at pinagkalooban mo kami ng iba't ibang talento at kakayahan upang gampanan ang gawain ay pinagkatiwala mo sa amin dito po sa lupa. Nawa maipaglingkod namin ang aming buhay sa iyo lamang, para sa iyong kaluwalhatian at sa iyong kapurihan. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Nawa ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu sumaatin lahat ngayon at magpakailanpaman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Huwag po muna kayong umalis dahil meron pong iginayak para sa